Magandang araw po. Magpapatuloy tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinagutos ng Panginoong Yesus na ituro sa mga gagawing alagad na alam natin na siyang magdadala sa kanyang mga tagasunod sa kanyang wangis. At sa pagkakataong ito, ang tekstong ating babasahin ay mula sa Juan 13:34 hanggang 35. Juan 13:34 hanggang 35. Babasahin ko po mula sa English translation. Sabi po rito, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if you love one another." Yan po ay mula sa Authorized King James Translation, at nawa po ay napapansin nyo na medyo inaangat ko na kayo sapagkat siyempre ay may inaasahan din ako bilang nagtuturo na kayo ay hindi manatili doon sa mababang antas, at ang ginagawa ko ay bilang tulong upang maiangat kayo sa mas mataas na antas. Ngayon ay titignan natin muli ang mga talata at malinaw naman na sinasabi kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon dito. Sa 34 ay sinabi niya, "A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you." Diyan po ay makikita natin na ipinag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sila ay mag-ibigan sa isa't isa. So yun po ang ating pamagat, mag-ibigan sa isa't isa. Hindi ba't ang karugtong ng dakilang kautusan nang sabihin ito ng Panginoon ng ganito, "The greatest commandment is this, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength." And then sa ikalawang bahagi ay sinabi niya, "And the second one is this, that you love your fellow men as you love yourself." Kaya't kung titignan natin, ang ipinag-uutos na ito ng Panginoon ay parang redundant na siya, paulit-ulit na siya. Pero ito po ang nais kong makita natin, mga kapatid, na kung titingnan nyo ang bagong tipan, at nais kong ipapansin sa inyo na ang unang apat na aklat na tinatawag na Synoptic Gospel ay parang paulit-ulit. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito po ang isa sa mga nais kong makita nyo. Una sa lahat, iyan ay disenyo ng banal na espiritu. Alam niya ang pangangailangan ng tao, lalo na ng mga mananampalataya, kung paano maging malinaw ang lahat sa kapanahunan ng pagmiministeryo ng Panginoon. Pero isang bagay din na nakikita ko ay ang halaga ng pag-uulit-ulit sa mga mananampalataya sa mga bagay-bagay. Hindi tayo naghahabol ng kaalaman. Maganda po yun na tayo ay magkaroon ng bagay na yan. Pero nakikita ko na ang higit na hangad ng Panginoon ay matutunan natin isabuhay ang kanyang mga ipinag-uutos sa atin. At alam natin na minsan tayo ay makalimutin. Agad-agad ay nakakalimutan natin ang mga bagay-bagay. Kaya nakikita ko na isa sa mga layunin ng mga ganitong medyo paulit-ulit na ipinag-uutos ng Panginoon ay para paalalahanan tayo. Pero mamaya ay papakita ko sa inyo ang kaibahan ng utos na ito ng Panginoon kaysa sa mga naunang utos na tila nga paulit-ulit na kailangan nating ibigin ang ating kapwa. Sa teksto natin ay mapapansin natin na ito yung panahon na nalalapit ng iwan ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Naganap dito ang huling hapunan na siya nating napag-aralan sa nakaraan, at makikita natin na muli na namang pinalalahanan ng Panginoon ang kanyang mga alagad tungkol sa pag-ibig nila sa isa't isa. Alam ba ninyo na maging ang mga alagad ay may problema sa kanilang relasyon sa isa't isa? Napansin ba ninyo ang bagay na yan? Na sila ay may mga pagpapaligsahan kung sino ang magiging leader marahil ay pag-alis ng Panginoon. At ang bagay na yan ay ginawa naman ng Panginoon. Papakita ko po sa inyo yan kung loloobin ng Panginoon.
na maging sa leadership ng mga alagad na ito ay pinagkaabalahan ito ng Panginoon bago siya umakyat sa langit sapagkat alam niya ang tungkol sa kanilang pagpapaligsahan. So sa maiksing pananalita ay mapapansin natin na dito sa ipinag-uutos na ito ng Panginoon ay nakafocus ito sa kanilang kapwa manggagawa. Nakafocus ito sa kanilang kapwa manggagawa. At sa bagay na yan, ay meron din akong gustong sasabihin sa inyo ng personal mula sa aking puso. Pero yan ay gagawin ko pagkatapos na tayo ay magbabalik mula sa katanungan na pag-uusapan ng inyong grupo. Punta muna tayo sa katanungan. At ang tanong ay anong malasakit ang ipinapakita mo o ginagawa mo para sa mga manggagawa ng Diyos? Ulitin ko, anong malasakit ang ipinapakita mo o ginagawa mo para sa mga manggagawa ng Diyos? Sige po, pumunta kayo sa inyong grupo, pag-usapan ang bagay na ito, at pagkatapos ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo upang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig na ito. Isang paboritong usapin ni Apostol Juan. Pero siyempre, ang Panginoon at ang banal na Espiritu na nagpapahayag sa Kanya ng mga ganito. Kanina ay nabanggit ko sa inyo na sa pagbabalik natin ay meron po akong ipapahayag sa inyo. At ito ay dahil sa utos na ito ng Panginoon sa mga manggagawa. Ulitin ko po yan para magkaroon kayo ng pang-amoy ng konti sa nais kong sabihin sa inyo. Mula rito sa utos na ito ng Panginoon na mag-ibigan kayo sa isa't isa ay para sa mga manggagawa ng Diyos. So sana po ay naaamoy ninyo ang nais kong sabihin sa inyo. Napag-iisipan nyo ba? Ito po ang nais kong sabihin sa pagkakataong ito at ito ay hindi dapat mawala sa inyong isipan. Ngayon ay nasa utos number 64 na tayo. At naniniwala ako na hindi nagkataon ang bagay na ito. Ito ay kautusan para sa mga manggagawa. Tapos na tayo doon sa mga pag-uutos ng Panginoon tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa na nangangahulugan na yan ay pangkalahatan. Ngayon, dito ay para sa pag-ibig sa kapwa manggagawa. Ano ang ibig sabihin yan? Kapatid, ito ang ibig sabihin yan. Na sa panahong ito ng pag-aaral ay inaasahan ng Panginoon na ikaw ay isang manggagawa na. Iyan po ang nakikita ko rito. Inaasahan ng Panginoon na ikaw ay isang manggagawa na. At nais kong magbigay ng kaunting pananalita tungkol sa bagay na ito. Sabi ko nga, hindi tayo nandirito para ubusin lang ang 70 utos na ito ng Panginoon. Maganda na makumpleto natin. Pero sinisigurado ko na kahit ang Panginoon ay mababagot sa atin kung wala tayong ginagawa. Maalala ko na minsan ay sinabihan ng kanyang mga alagad, "How long shall I put up with you?" Hanggang kailan ko kayo pinakikisamahan? Sapagkat nakita niya ang tila walang nangyayari sa buhay ng kanyang mga alagad. Sa akin naman po ay mapapansin ninyo na sa mga pagtuturo ko ay nag-check ako ng inyong mga Bible study group o kaya ay discipleship group. Ano ang mga nangyayari dito? Nais kong sabihin sa inyo na hanggat kaya ko ay magtatayo ako ng mga grupo na ito ay pinag-aaralan. Pero ako naman po ay umaasa na habang sila ay tinuturuan, ay magkaroon sila ng mga pagtuturo sa iba. At ang ginagawa ko ay chinecheck ko una sa lahat ang kanilang mga Bible reading. At pagkatapos ay ang kanilang mga tinatawag na discipleship group. Yung mga tinuturuan din naman ng ganito. At sila'y tinuturuan ko. Alam ninyo ang bagay na yan. At sa pagkakataong ito ay nais kong magtuon ng konting panahon para paalalahanan kayo na hindi tayo nandiyan lang para magpuno ng kaalaman sa ating isipan, kundi ito ay nais ng Panginoon na maisabuhay natin.
Kaya sasabihin ko sa iyo, huwag mong ipagmalaki na ikaw ay nasa utos number 64 na kung ikaw ay hindi pa nakakapagpasimula ng iyong discipleship group. Isang bagay pa, hanggang kailan ka puro plano sa buhay mo? Mabigat na katotohanan ang katanungan yan, pero yan ay napakahalaga para gumising ka sa iyong kalalagayan na huwag mong ipagmalaki na ikaw ay nakaabot sa ganito na parang walang nangyayari. Sasabihin ko sa iyo ng tuwiran, mahiyahiya ka naman sa Panginoon. Kung meron ka niyan, dapat ay humakbang ka. Hindi mahirap itong bagay na ito. Sapagkat sabi ko nga, nandiyan na ang libro, ang guide, nandiyan na ang mga video na kakailanganin mo para makapagpasimula ng grupo. At alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin? Ang unang dapat mong gawin ay i-check mo ang iyong puso. Meron ka bang hangad na paglingkuran ang ating hari? Mahalaga ang bagay na yan sapagkat alam ng Panginoon kung meron tayo niyan sa ating puso. Pangalawa, ay hinahakbangan mo ba, nilalakaran mo ba ang pagnanais na yan na maging kasangkapan ng Panginoon? Kung wala yan, at sa tuwina na may virtual ay parang gusto mo lang gumawa, matagal na yan sa bibig mo, pero sa totoo, wala kang hakbang dahil malamang ay hindi mo prioridad. Mga kapatid, kung ikaw ay manggagawa ng Diyos, katulad ng Panginoong Hesukristo, sasabihin ko sa iyo na medyo nababagot na siya kung walang nangyayari sa buhay mo. Kaya sasabihin ko po sa inyo, hakbangan ninyo kung meron kayong pagnanais sa inyong mga puso. At isang bagay pa ay maging matyaga kayo. Huwag umasa na agaran na marami kayong maakay sa inyong discipleship group. Huwag kayong umasa ng ganyan. Kung meron kayong isa o dalawa, pagtiyagaan nyo yan. Turuan nyo yan. Kung may ibinibigay sa inyo ang Panginoon na marami, maganda po yan. Pero huwag kayong umasa ng laging agarang marami. Baka umuusbong ang pride sa buhay natin pagka ganon. Nawa po ay nauunawaan ninyo ang aking sinasabi sa inyo. So magbabalik po tayo dito sa ating pag-aaral at sasabihin ko muli sa inyo, don't ever think that Christ is redundant about His command to love one another. This is a new stage for His disciples. Loving one another as a co-worker is very important. Kaya kung ikaw ay hindi manggagawa o hindi nangangarap na manggagawa, hindi na ito para sa iyo. Sasabihin ko pa na lahat ng hindi naging kasangkapan sa Diyos ay hindi umaasenso ang kanilang kaalaman ng gayon na lamang. Ang unang punto na pag-uusapan natin dito ay ito, ang problema ng mga manggagawa sa ating kapanahunan. Ulitin ko, ang problema ng mga manggagawa sa ating kapanahunan. Mga kapatid, kung hindi kayo naniniwala rito, sigurado ko na mababaw ang kaunawaan ninyo tungkol sa ating kapanahunan. Ano ang ibig ko sabihin? Ang isang problema ng ating kapanahunan ay hindi na katulad sa kapanahunan ng mga apostol. Unang-una ay sapagkat sa panahon ng mga apostol, lahat ng naitatatag na iglesia ay nasa essence ng New Covenant. Pagka sinabi ko ang bagay na yan, ay nangangahulugan na ang mga mananampalataya ay nagtataglay talaga ng Espiritu ng Diyos at hindi sila maganit na turuan. Gayunpaman ay hindi na rin absent ang mga bulaan. Napakarami ng sinasabi ang mga alagad o ang mga apostol tungkol sa mga bulaang manggagawa. Yan ang problema natin sapagkat naniniwala ako na after 2,000 years ay lumala ng lumala ang trabahong ito ni Satanas. At yan ang problema natin tungkol sa pagdami ng mga manggagawa. Mga manggagawa na nahaluan ng mga mali o likong
motibo sa kanilang mga puso sa kanilang ginagawa. Nagtatatag ang marami ng mga simbahan na para sa kanilang pakinabang at hindi na talaga yung layunin na gumawa ng alagad ng Panginoong Jesucristo. Pinagpapauna ko po yan sapagkat mahalaga na ma-determine natin kung sino talaga ang mga manggagawa ng Diyos. Kaya dito sa ating number 1 ay ganito, the multiplication of false workers. The multiplication of false workers. Ang Panginoon ay paulit-ulit na nagbabala tungkol sa kanila. Sa panahon pa lang niya, alam na ng Panginoon na dadami ang mga bulaang manggagawa. Mateo 24:11. And many false prophets will appear and deceive many people. Mateo 24:24. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the very elect. Iyan po ang babala ng Panginoon tungkol sa mga bulaang manggagawa. Kung hindi natin nakikita ang bagay na yan, ay baka hindi natin pinapaniwalaan ang babala ng Panginoon o ang mga kaganapan sa ating kapanahunan o kaya ay hindi natin alam ang ating Biblia. Hindi natin siya ginagamit na bilang pamantayan sa ating buhay mananampalataya. Pangalawa na punto natin dito ay the multiplication of false workers as warned by the apostles. The multiplication of false workers as warned by the apostles. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 11:13. Ikalawang Korinto 11:13. For such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. Nakikita nyo? Sa panahon pa lang ni Apostol Pablo, marami ng mga umaangkin na sila'y mga apostol at nanganganib ang buhay ng mga mananampalataya sa Korinto dahil sa mga taong ito. Gusto ko lang ikwento itong aking karanasan tungkol sa mga nagnanais pumasok sa aking mga ginagawang training. Isa po doon ay ilang beses nang sumasama dahil kami naman ay magkakilala at malapit ang kanyang simbahan sa aking kinaroroonan. At itong taong ito, nung una ay tinanggal ko dahil may nakikita ako sa kanya. Ayoko nang sabihin muna. Ngunit pagkatapos noon ay nakiusap siya at ibinalik ko. Kalaunan ay nakikita ko na naman yung ginagawa niya ay hindi karapat-dapat sa grupo. Siya ay tinanggal ko. At dahil nga sa kami ay magkalapit lang ng lugar, minsan ay pinuntahan nila ako at nakikiusap sila na magpa-training sila. Sa akin naman, pagka nagpapakita ng ganong pagnanais at pagpapakumbaba, ay talagang tinatanggap ko. So kalaunan ay tinanggap ko siya sa isa sa mga pag-aaral na ginagawa ko. Ito ay tungkol sa hermeneutics. At sa pag-aaral na yon ay talagang tinatalakay ko yung hindi tinatalakay ng marami tungkol sa moralidad ng gustong matuto sa banal na kasulatan. Kalaunan ay nagko-comment na ang taong ito na tila naulinigan ko na laban sa akin. Kaya diretsahan ko siyang tinanong, sino ba ang sinasabihan mo nito? At tinanggap niya, inamin niya na ako ang nais niyang mabago. At alam niyo, diyan ay sinabihan ko siya ng diretsahan na bago siya magpayo sa akin, ay ayusin niya muna ang kanyang buhay sapagkat nalaman ko na meron siyang bagong kinakasama. Mga kapatid, talagang nagalit ako sa taong ito. Pero kalaunan, pagkatapos ko siyang tanggalin sa aking mga kaibigan sa Facebook at sa grupo na kanyang kinabibilangan, ay tinignan ko kung ano yung kanyang profile. Sino ba talaga ito? Dahil hindi ko naman talaga masyadong kilala. Alam ko lang na kami ay magkalapit ng lugar. Hindi ko alam kung saan ang bahay. Alam po ninyo, siya po pala ay umaangkin na apostol. Apostol siya ng Jesus is Lord Worldwide Church. Apostol siya. Sabi ko, kaya pala ito mayabang.
wala namang alam, may bago pang asawa. Ngayon, ganito mga kapatid, ang punto ko. May tuturing ba natin na ito ay mga manggagawa ng Diyos? Kung wala tayong discernment, kaya pala noon pa lang, matagal ko nang nakikita sa kanya, hindi ito yung naghahanap ng matuto. Gusto niyang mag-impluensya, hindi siya yung katulad ng sinasabi niyang gustong matuto. Mga kapatid, yan ang problema ng ating kapanahunan. At yan ay naglipa na. Ulitin ko muli ang isang katotohanan na never sa history ng mundong ito na mas maraming manggagawa ang Diyos na totoo kaysa sa manggagawa ng dyablo. Mas marami sila. At yan ay makikita natin maging sa panahon lamang ni Elias, ni Elijah. Ganyang katindi si Satanas sa mundong ito. Sinasabi ko ito para maging maingat tayo dahil siyempre gusto nating makipag-isa sa mga nagsasabing mga manggagawa. Pero sa totoo lang, diyan ako nahihirapan sa maraming umaangkin na sila ay mga manggagawa ng Diyos. Ang discernment ko sa kanila, ang judgment ko sa kanila, sila ay hindi. Mga kapatid, dapat yung malaman, yung salitang judgment, ay dapat marunong tayo na tumingin kung sino ang mga tunay at sino ang mga hindi tunay, mga kasangkapan ng dyablo. Otherwise ay ma-identify tayo sa kanila. Sinabi ng isa pang apostol, 1 John 2:18 to 19. 1 John 2:18 to 19. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us, but their going showed that none of them belonged to us. Ito po si John the Beloved, na marami ring karanasan tungkol sa mga bulaang manggagawa. At ngayon ay isinisiwalat niya na malamang itong mga taong ito na nagaling sa kanyang pagtuturo sa tindi ng pangangaral ni Juan, kalaunan ng mga taong ito ay nag-alisan. Alam niyo, isang bagay na nakikita ko. Pag nagtuturo ka ng tungkol sa maayos na pamumuhay, Christ-likeness, at insistent ka sa halaga ng pamumuhay at pag-uugali ng Kristiyano, marami talaga ay magrereklamo dyan at makikita mo kung sino itong mga hindi totoo. Baka hindi ito nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Magrereklamo talaga yung mga yan pagdating sa moralidad, pagdating sa pananaw sa pera, at basta laban sa mabigat na pangangaral tungkol sa maayos na buhay. Magrereklamo at mag-aalisan talaga yung mga yan. Si Apostol Pedro naman ay sinabi niya sa 2 Peter 2:15. 2 Peter 2:15. They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Bezer, who loves the wages of wickedness. Yan naman ang babala ni Pedro tungkol sa mga ilang bulaang manggagawa sa kanyang kapanahunan. Si Judas sa Jude 3 and 4. For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of God into license of immorality, and they deny Jesus Christ, our only Savior and Lord. Mga kapatid, ayaw kong gumawa ng exposition tungkol sa talatang ito. Ipinapakita ko lang sa inyo ang dami na ng mga bulaang manggagawa sa panahon ng mga apostol. At yan ang katotohanan. Magbibigay pa ako sa inyo ng isang problema ng mga manggagawa sa ating kapanahunan. Ang definisyon ng mga salita sa Biblia. Ang definisyon ng mga salita sa Biblia. Ano ibig sabihin nun? Ang mga manggagawa o kaya ay mga ngaral, marami diyan ay nagbibigay ng mga ilang mahalagang salita mula sa Biblia ng definisyon ng sanlibutan. Tandaan niyo ang katotohanan ito. Ang definisyon
ng sanlibutan na kontrolado ng diablo sa mga ilang salita ng Biblia ay para ilihis tayo sa katotohanan. Tandaan niyo ang katotohanan yan. Kaya kung hindi ka maingat at sanay sa banal na kasulatan, nanganganib ka sa mga taong yan. Halimbawa, ang definition natin sa love. Ano ang definition natin sa love? Ang definition natin sa love, that we are accommodating even the sinners. Tandaan niyo mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa mga manggagawa. Pero basahin ko itong 1 Corinthians 5:11. 1 Corinthians 5:11. But now I am writing you so that you must not associate with anyone who claims to be brother or sister but is sexually immoral or greedy or idolater or slanderer, a drunkard, a swindler. Do not even eat with such people. God judge those outside the church but expel the wicked person among you. Ito mga kapatid, hindi natin ito ginagawa. Talagang matigas ang ulo natin at sobrang pag-ibig natin sa mga tao na hindi nabubuhay para sa Diyos. Ang mahirap sa ating kapanahunan, pag in-apply mo ng diretsahan ng salita ng Diyos, ikaw pa ang mali, ikaw pa ang masama sa mundong ito. Pero tingnan nyo, ang payo ni Pablo para sa kanyang iglesia, itakwil niyo itong mga ganitong mga kapatiran. Sexually immoral, greedy, idolater, slanderer, drunkard, swindler. Do not even eat with such people. Okay, focus tayo sa mga tinatawag na mga manggagawa. Meron bang sexually immoral, hindi legal ang kanyang asawa, o kaya hiwalay sa asawa? Alam niyo, yun yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ko, bakit mabigat ang damdamin ko rito sa kanyang mga salita? Yung pala ay nagagalit daw siya sa akin dahil lagi kong pinapatamaan. Sabi ko sa kanya, hindi kita pinapatamaan dahil marami yung grupo na yon. Nasa 40 yon. Ang totoo, ikaw ay tinatamaan dahil mali ang buhay mo. Yun ang totoo. So, sexual immoral, greedy. Nakakatawa ito dahil meron din niyang kasama. Sila nga yung lumapit sa akin na nung tinanggap ko, siyempre inoobserbahan ko sila. Mapagtanggap naman ako. Pero tinitignan kita kung ikaw ba ay na-born again at gusto mong mag-ayos ng buhay. Ganun po ako. Ito namang isa, naku, walang bukang bibig, kundi pagkakakitaan, pati ba naman ako gusto isama sa kanyang ginagawang negosyo. Sabi ko, hindi yan para sa akin. Kung gusto niyo maghanap buhay, pwede yan sa inyo, kayo. Pero ako bilang nagtalaga ng aking sarili, bilang manggagawa ng Diyos, hindi ganyan ang prioridad ko. Alam nyo, yung taong yun, dumating din sa punto na sinabihan ko, alam mo, hindi ka born again. Umayos ka ng buhay mo. Hindi naman ito katulad nung isa na nagyayabang, matapang. Itong isa, sumunod na tinanggap ang mga silabi ko, sema na nakikitaan ko ng pagpapakumbaba. Kaya lang, sa ngayon, wala na eh. Nag-focus na yata sa kanyang ginagawang paghahanap buhay. Isang punto pa tungkol dito sa ang problema ng mga manggagawa sa ating kapanahunan. Sabi ko rito, sa ating pang-apat, love them and be not identified with them. Love them but do not be identified with them. Ano ibig sabihin? Yung mga manggagawa, abay, wala naman tayong karapatan para hindi magmahal kasi kahit kaaway natin. Pero paano ang application? Yun ang mahalaga doon. Pero tungkol dito sa love them and be not identified with them, nakikita ko rito yung isang dalagita na sunod ng sunod kay Pablo at saka kay Silas habang sila ay nagngangaral. At alam niyo kung ano sinasabi ng dalagitang yon? Ang sinasabi nun at sumisigaw din, ito ay mga lingkod ng Diyos. Sundin ninyo sila, makinig kayo sa kanila. Ilang araw na ginagawa ito, ito na sa Acts chapter 16. At si Pablo ay nagalit. Anong ginawa ni Pablo? Pinalayas yung espiritong masama sa dalagitang yon. Lumaya siya doon. Ang nagalit ay yung mga pinagkakakitaan, yung babaeng yon.
At yan ang dahilan kaya si Pablo at saka si Silas ay nabilanggo sa Acts chapter 16. Mga kapatid, sinasabi ko ito for us to be avoided with the confusions in our times. Grabe ang dyablo mga kapatid. Kaya kung tayo ay malamya, natatangay tayo sa mga akala natin, mga manggagawa ng Diyos. They have all the forms. Nakalimutan natin yung babala ni Pablo sa having the form of godliness but denying its power. At nakikita ko po yan. Sa totoo lang po, mas kakaunti ang mga tumatanggap ng aking pagtuturo kaysa doon sa mga naniniwala. Ito nga lang sa mga utos ng Panginoon Jesucristo, hindi talaga nila magawang magbago kahit anong mapakinggan nila. Dahil, alam nyo dito kasi, medyo mabagal talaga ang growth. Walang gaanong pera. Kung yun ang hanap ng mga manggagawang ito, talagang hindi sila papasok sa ganitong training, pagtuturo, hindi sila papasok. Pangalawa, na nais kong makita natin dito sa ating tinatalakay, ang dahilan kung bakit mahalin ang kapwa manggagawa. Ang dahilan kung bakit mahalin ang kapwa manggagawa. So, nababalaan ko na kayo tungkol doon sa mga maraming bulang manggagawa. Meron din namang mga dapat ituring na mga kapwa manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit mahalin natin ang ating mga manggagawa. For our sake ito mga kapatid. Number one, sabi ng 1 John 3:10. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Siyempre, kapamilya natin sila. Basahin ko pa itong nasa 1 John 4:7. 1 John 4:7. Ganito ang sabi, tayo'y anak ng Diyos at kumikilala sa Kanya. Mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Punta tayo sa number 2. Katibayan na lumalakad tayo sa liwanag. Kapag minahal natin ang ating mga kapwa manggagawa, katibayan na tayo'y lumalakad sa liwanag ng Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabubulid siya sa kasalanan. 1 John 2:10. Pangatlo, katibayan na tayo'y alagad ng Panginoon. John 13:35. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo nga'y mga alagad ko. Ito pala yung ating teksto. Isang bagay tungkol dito, marami gustong matawag na alagad o kay tagasunod ng Panginoon. Pero isa sa mga palatandaan ay ang tunay na pag-ibig sa ating mga kapwa manggagawa. Number 4, katibayan na tayo ay wala sa kapangyarihan ng kamatayan. Katibayan na tayo ay wala sa kapangyarihan ng kamatayan. 1 John 3:14. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang number 4 natin, sinusunod natin ang Panginoon at ginagawa ang kanyang halimbawa. Sinusunod natin ang Panginoon at ginagawa ang kanyang halimbawa. 1 John 3:23. 1 John 3:23. Ito ang kanyang utos. Manalig tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Pupunta tayo dito sa pangatlong bagay na nais nating maunawaan tungkol dito sa utos na ito. Practical na tanda ng pag-ibig sa kapwa manggagawa. Practical na tanda ng pag-ibig sa kapwa manggagawa. Huwag ituring na nakakahigit sa iba. Huwag ituring na nakakahigit sa iba. Mga kapatid, ang katawan ng Panginoon ay may kanya-kanyang bahagi. Ako po ay kinakasangkapan ng Panginoon sa pagtuturo. Ilan ding mga kapatiran ang kumikilala na ang gift ko talaga ay teacher. Hindi ko inaangkin yan. Ang mahalaga lang sa akin ay gagawin ko ito, una, in faithfulness to the one who called me, sa Diyos, at pangalawa, sa kanyang mga tinawag. Pero never kong itinataas ang aking sarili. Gagamitin ko yung tama. Pakikitungo ako ng tama.
gagawin ko yung tamang alam ko at alam ko na sila man ay kabahagi at kasama ko sa gawain ng Panginoon. Praktikal na tanda ng pag-ibig sa mga kamanggagawa, magpakumbaba, maging mapagpakumbaba. Lagi nating tandaan na higit na dakila ang naglilingkod kaysa sa pinaglilingkuran. Yan ay sa kaharian ng Diyos. Kaya kung nakakakita kayo nung siya ay mahilig na mapaglingkuran, inilalagay ang kanyang sarili sa itaas, naglalagay siya ng mga titulo, ingat na kayo dyan. Nagpapakita na yan ng signal na yan ay bulaan. Ikwento ko lang itong bagay na ito, na sa mga mission na ginagawa namin, kami po ay may kanya-kanyang trabaho. May mga kapatiran na talagang para sa tagaluto, may driver, may mga kapatid na talagang para sa computer. Ibinigay ito ng Panginoon na bilang mga kapartner. Pero hindi kami nalilimitahan doon sa trabaho lang, kundi nais namin paglingkuran ang isa't isa. Doon ay makikita mo at mararanasan mo talaga yung smoothness, yung love ng Panginoon kung lahat talaga ay may tamang puso sa kanilang ginagawa. Alam niyo po isang bagay pa na ingatan natin. Sapagat laging may mga patago ang tao kapag kayan ay hindi kasangkapan ng Diyos. Nakalaunan ay magdadala yan ng malaking problema, kasiraan, at pagkatapos ay pangit na patutuo. Iyan ang bunga kapag hindi tayo nagkakaroon ng discernment sa mga kasangkapan ng Diyos. Tandaan natin na laging nagtatanim din si Satanas ng kanyang kasangkapan para sirain ang gawain ng Diyos, ganun din ang mga manggagawa. Pangatlo, maging mabait at maunawain. Maging mabait at maunawain. Alalahanin natin na tayo nga ay may pagkaiba-iba pero unawain natin yung iba, yung kanilang kahinaan, yung kanilang hangganan sa kaalaman, tanggapin natin yung mga yan. Pang-apat ay maging mapagpasensya, habaan ng pasensya sa mga kapatiran. Lagi nating isaisip na tayo ay pinagtiyaga-tiyagaan din ng Panginoon. At ang higit sa lahat, ang panlima natin ay maging mapagpatawad. Pagka nagkaroon ng problema, marunong magpatawad, i-apply ang tama na sinasabi ng Biblia para hindi naman tayo magkasala. Punta tayo sa susunod na punto, bunga ng pag-iibigan sa isa't isa. Bunga ng pag-iibigan sa isa't isa. Number one, pagkakaisa. May pagkakaisa. At alam natin na ang Panginoon ay nalulugod yan. Jesus prayed for unity. The Holy Spirit brings unity. And the Word of God brings unity. The Father loves unity. Tandaan natin yan. Number two, magandang resulta sa mga ginagawa sa ubasan. Magiging maganda yung resulta sa mga ginagawa sa ubasan. Pangatlo, ay magandang patutuo ng iglesia. Yan yung sinabi ng Panginoon, that all men will know that you are my disciples if you love one another. Pang-apat, tayo ay tunay na nagliliwanag. Kapag ka tayo ay nagmahalan sa isa't isa bilang mga manggagawa, tayo ay magliliwanag. Number five, walang hadlang sa ating mga ginagawa at pananalangin. Mga kapatid, medyo napahaba yata ako doon sa pagkilala sa mga bulan kasi kailangan tayong mawarningan laban sa kanila at maunawaan naman natin. Baka mamaya madismaya tayo pagka ganito ang mga nakita natin na mga kasama sa ubasan ng Panginoon kasi napapasok tayo ng maling motibo once na nakakapaglagay ang dyablo ng kanyang manggagawa. Pupunta tayo sa pagwawakas dito at nais kong iyuko natin ang ating mga ulo at pakinggan ninyo ang mga katanungan ito bilang evaluation natin para dito sa utos ng Panginoon, mga gibigan kayo sa isa't isa. Number one, pinapahalagan mo ba ang pag-ibig mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga manggagawa niya? Number two, naniniwala ka ba na pagpapalain ka sa bawat kabutihang ginagawa mo sa mga kapatiran, lalo na sa mga manggagawa ng Diyos?
Nagagawa mo bang ipagwalang bahala ang mga hindi sinasadyang pasakit sa iyo sa kanilang pananalita at gawa? Number 4, nahihirapan ka bang makihalubilo? Nais mo bang manalangin para magbago? Mga kapatid, dito po tayo magtatapos sa utos na mag-ibigan sa isa't isa, at ito ay pinapalagay natin na utos number 64. Palapit tayo ng palapit sa pagtatapos sa pag-aaral na ito. Lagi nating tandaan na nagagawa natin ang mga bagay na ito dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Ama, sumagana sa atin ang kanyang biyaya. Magandang araw po.